four, three, two, one. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, sa hapong ito, ngayon po ay Valentine's Day. Tama po ba? Eh sabi ng iba, Pastor, Valentine's Day ngayon. Ano ba yung topic mo? Valentine's Day. Hindi o. Rapture ang topic ko ngayon, okay? Eh kasi po, pag Valentine's Day, maraming nawawala. Nararapture. Tingnan nyo, iba hindi nagsimba, na-rapture. Pero yung mga nandito, bilib ako sa mga to, mga dalagat binata dito, hindi na-rapture. But today, I will have a very special topic. My topic is honoring marriage. Okay? Mga bata pa kayo, pero ituturo ko sa inyo paano pag-honor ng kasal. Okay? Ng marriage. Bakit ako magta-topic ng marriage? Wala po akong plano magturo paano magkaroon ng boyfriend, ng girlfriend. Ayoko pong ituro yan. Kasi po, wala akong makita sa Bible na may boyfriend at girlfriend. Meron asawa. Okay? Tapos, pangalawa, ayoko talagang magturo paano ka magkakaroon ng syuta. Baka lalo lang kayo madisgrasya. Okay? So, let me explain. Ay, alam nyo, may message ako sa mga singles. Okay? Meron tayong message para sa singles. Okay? Para one day maging double, di ba? Lahat ng tapos, meron din ako message sa mga married couples. Okay? So, if you are with me, buksan natin muna ang Genesis chapter 1. Okay? Genesis chapter 1. Gusto ko makita muna ninyo first yung design ng Diyos sa atin. Pag gusto nyong maunawaan, if you want to understand what is marriage, what is husband and wife, what is being in love, sa Bible ba, nakalagay ba na may crush si Abraham kay Sarah? May ganun ba? Nagka-crush si Isaac. Walang ganun no? Tama? Tama. At si Eva ay na-in love kay Eve. Walang ganyan. If you want to understand the principle of marriage or the principle of husband and wife, you have to go back to the Bible, particular sa book of Genesis, so that you will find out how God designed husband and wife or marriage.
You have to go back to the Old Testament in the book of Genesis so that you would see how God designed paano nagkaroon ng mag-asawa. Okay? So let's start by reading Genesis 1 verse 26. Okay. Tingnan niyo po ito. Sabi ng Bible, let us make mankind in our own image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. So ito po muna pundasyon. Nang ginawa ni Lord ang tao, may intention ng ating Panginoon sa kanyang paggawa ng tao na sila ay mag-rule. That they may rule over the fish. Ibig sabihin, sila ang mangangasiwa. Say that word, mangangasiwa. Sila ang magmamanage, sila ang magpapatakbo ng mundong ito. Hindi ang hayop ang magmamanage, ang tao. So sa by design, may tao at may imamanage. Okay? Yan ang una. Ulitin ko, may ginawang tao at ang plano sa tao ay magmamanage. Verse 27. Ano sabi ng verse 27? So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. I'm sorry, wala akong pangatlo. Male and female. Hindi ko alam kung may nakasingit dyan. Kung meron mang nakasingit dyan, sila lang may kagagawa nun. Are you listening? Ang ginawa ni Lord ay babae at lalaki. Sorry, wala hong vice ganda dyan. Wala ho. Sorry. Dalawa lang. Bagamat mahal natin ang mga third sex community o ang mga LGBT, pero wala ho silang strong foundation based on the truth of the Word of God. anything that exists here on earth, okay, na wala hong basihan ng foundation ng truth which is the Bible, tawag po dyan, sinking sand yan, lulubog yan, mawawasak. So, dinisign ni Lord ang tao, lalaki at babae. At itong lalaki at babae na to, they will rule. Sila po yung magmamanage. Now, having said that, tingnan niyo po ito, no? Having said that passage, pagdating po ng Genesis 2, okay, starting from verse 7. Genesis 2, verse 7. Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life. And the man became a living being. Ang tao pala, nung ginawa tayo, again, eto, iba na naman, ha? Sabi nung iba, galing daw tayo sa unggoy. Sabi ng teacher ko, ewan ko kung may teacher kang ganon. Nag-evolve lang daw tayo, dating unggoy, naging tao. Pero yung marami pang unggoy ngayon, ewan ko paano sila magiging tao. Because those are lies. Hindi totoo ho yun. Ano sabi ng Bible? Man came from the dust of the earth and God breathed life on it. Then it became a human being, a living being. So, saan ka maniniwala? Sa teacher o sa Diyos? Saan? Maniniwala ka ba sa theory ng tao o sa statement ng Bible? Well, according to the statement of the Bible, man from the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life, and the man became a living being. Wala ho dyan na galing siya sa unggoy. Now, tingnan niyo po ito. Punta tayo sa verse 8. Verse 8. So, walang bakla, walang unggoy. Lalaki at babae, tao galing sa Diyos. Ginawa ng Diyos. Now the Lord God planted a garden in Eden, and there He put the man He had formed. So bakit siya naroon sa garden? Naglagay Lord ang garden. Say that word, garden. That's the place where they live. Sa garden na yon, doon sila magpe-fellowship ng Diyos, meron silang relationship, doon na sila magsisimulang mga siwa, mag-rule, mag-manage. Okay? So yung tao, si Adan, wala pa si Eva. Si Adan, nilagay po doon sa verse 8. Now, let's go to verse 15. Lalaki pa lang, wala pang babae po niyan.
Sa verse 15 ng Genesis chapter 2, the Lord took the man and put him in the garden of Eden to work it and take care of it. Ayun, kaya pala siya nilagay sa garden to work. Say that word, to work. And take care of it. Magtatrabaho siya doon at aalagaan niya. So si lalaki, pagpunta doon sa garden, ang ganda ng garden, ano pala siya, mag-work pala siya. Mga lalaki, taas yung kamay ng mga lalaki. Hindi ka pa lalaki kung wala ka pang work. Kasi yung babae, wala pa nun walang work. So pag lalaki, dapat merong, ayan, tip ko na kagad sa babae. Bago kayo manligaw, may work na ba siya? Wala, estudyante pa lang. Huwag mong papakasalan yan. Ang pinakakasalan, yung may work. Amen. Parang di ako nagugustuhan ng mga tao ngayon. The Lord took the man and put him in the Garden of Eden to work and to take care of it. Magtatrabaho. Okay? And then let's go to verse 18. So, tignan nyo, pinapakita ko step by step paano nangyayari ang pag-aasawa. Ha? The Lord God said, it is not good for the man to be alone. Nagtatrabaho, pagod na pagod, umaga hanggang hapon. Sabi niya, hindi maganda pala to sa lalaking nag-iisa. Tignan mo yung lalaki. Sabi mo sa katabi mo lalaki, it's not good for you to be alone. Ha? Yan, hindi sinasabi yan doon sa mga tamad, doon sa mga nagtatrabaho lang. Ha? Yung mga tamad, buti nga sa'yo, mag-isa ka lang, baka may madamay pa sa'yo. Di ba? So, hindi to para sa tamad. Para lang to sa mga It is not good for man to be alone. I will make a helper suitable for him. O mga babae, ini-introduce na babae dito. Hahanap daw siya ng Ng helper. Yung babae yun, yung babae. Ang babae, helper. Mga babae, huwag naman kayo mag-astang parang kayo siga sa pamilya. Ang babae, ano siya? Now, mga lalaki, hindi naman ibig sabihin niyang katulong siya. Pag sinabing helper, kasi si lalaki may gawain na pinagagawa sa kanya ang Diyos. Ha? Yung babae, tutulong para sa gawain ng Diyos. Tama po ba? Mag-work sila pareho sa garden. Kaya lang, siyempre, pag ikaw lalaki, mag-isa ka lang, nakikita mo yung dalawang giraffe, naglalabing-labing. Tingnan mo yung dalawang gorilla, naglalabing-labing. Yung mga leon, naglalabing-labing. Ikaw, nakakita ka ng unggoy, niyakap niya. Labing-labing, pangit mo yung sa'yo. Parang hindi siya enjoy. Di ba? Tapos sinubukan naman niya yung leon, ginaganon siya. Hippopotamus naman, wala. Sabi talaga nila, malungkot tong lalaki na to, I will give you a helper. Yung helpmate na yon, yun na, magiging asawa niya na. Si Eva yun. Tama? So, ang principle dito, makikita nyo ang Panginoon, ang lalaki, kaya siya ginawa, hindi para maging muscle man, maging model, kuha na lang ng sweldo. Hindi o. Ang lalaki kaya ginawa para magtrabaho. Kaya doon sa mga walang trabaho, kung nasang ka man, diyan ka na lang. Hindi pwede ang lalaki walang trabaho. Kaya kayo pinag-aaral ng inyong mga magulang, hindi para mag-asawa. Nag-aaral kayo para humanda kayo sa trabaho. Sa makatuwid, yung mga estudyante, sorry, it's not yet time to get married. Nagugulo ang buhay kasi inihahanda pa para sa work ni Lord. Nag-aasawa na kaagad. Wala pang work. Hindi ho. Yung iba nga mga lalaki, hindi pa nga nila alam paano sila magtatrabaho, paano sila kikita. Abay, nai-inlove na daw. Valentine's Day naman, pag-usapan na rin natin yan. Tama po ba? Para yung mga taga-dulos dito, hindi pa dulas-dulas. Dulos tayo, no?
So, kinakailangan, alam natin. Mga lalaki, dito ba kayo? So, yung mga nagkakamali ngayon, pwede mong itama. Yung mga babaeng nadulas na din, Pastor, paano? Mag-aralan nyo muna to. Pwede pang maghiwalay ngayon, okay? o pwede pa siguro mag-ayos-ayos pa tayo para mas tama ginagawa natin, okay? So, it's not good. Say that word, not good. Ito pala si Lord, hindi pala natutuwa na nakikita kang single habang nagtatrabaho. Yan. Hindi niya sinasabing habang nag-aaral. Nagtatrabaho. Amen. Pero pastor, ang studies, is it work? No, it's learning. Tama po ba? So, it's not good for the man to be alone while working. Pero sabi nun, I will make a helper suitable for him. Parang napansin ko dito si Lord. Ang galing ni Lord, no? Ang babae, mga lalaki, makinig kayo. Meron palang inihahanda sa iyo si Lord. Oh. Hindi mo ka nakahanapin, ipadadala. Wala kang kahirap-hirap. Mga lalaki, cool ka lang, okay? Iba kasi lalaki, lahat hinahanap, sino kaya dito? Hanggang sa mamayang konti, natataranta ka na, di ba? Dapat ang lalaki, relax. Amen? Sino rito yung lalaki na alam mo dahil nagtatrabaho ka, may ipapadala sa iyo ang Panginoon dyan. Amen? Bigla yan magiging ka-opisina mo. Uy, ganda yun Thank you, Jesus. Amen? Tama. Huwag kang maghahanap during nag-aaral ka. Pag nagwo-work ka na. Siguro yung mga kaibigan, lahat sila friend lang muna. Alam mo, ba't lahat ng kaibigan mo magaganda? May bala ko So dito sa Bible, pinapakita po dito that this is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable. Say that word, suitable. Magdadala daw siya ng isang makakasamang bagay sa kanya. Nung kami mag-asawa ni Ate Jernyo, lahat ng tao sabi, hindi daw kami bagay. Pero pinatunayan ng Diyos na suitable kaming husband and wife. No? Bagamat nung araw siya ay langit, ako ay lupa, para yung iba hindi makapaniwala. Nanliligaw po ako sa Ate Jernyo, sabi ng mga tao, pare, magdalawang isip ka na muna. Hindi ka papasa dyan. Pero pag si Lord po nagpadala ng babae para sa buhay mo, hindi mo kinakailangang pumasa because the Lord will send it to you. Amen. Kaya lahat unang pangit, huwag ko kayo mag-alala. May bagay para sa iyo. Amen. Amen. Palakpakan natin ang mga pangit. Wala naman talagang pangit no? Ang tatay naman, sabi mo walang pangit, sabi mo walang pangit. Sabi mo sa katay mo, isa kang suitable. Yan. Walang pangit na babae, tawag lang dyan suitable. Maganda ba girlfriend niya? Suitable. Wala akong nakalagay na maganda o pangit dito, nakalagay ho dyan. Ang mapapangasawa mo, suitable helper. Amen? Tama po ba? Kaya mga lalaki, ang ganda po, hindi po ang qualification ay kagandahan. Pag maghahanap kayo ng mapangasawa, tanungin mo muna, Lord, sino ba yung suitable ko? Yan. Tandaan nyo, ang pangit masakit sa mata, pero minsan masarap sa puso. Amen? Ang gwapo, maganda, masarap sa mata, pero masakit sa puso. Kaya kung ako sa inyo, suitable ang isettle nyo sa buhay nyo. Amen po ba? Verse 19. Ano sabi ng verse 19? Sino may natututunan? Yan. Verse 19. Now, the Lord God had formed out the ground, all the wild animals and all the birds in the sky. He brought them to the man to see what he would name them, and whatever man called its living creature, that was its name. Verse 20. So the man gave names to all the livestock. Nagtatrabaho yung lalaki dito, the birds in the sky and all the wild animals. Na-imagine ko si Adan, ang daming hayop, lahat papa. O ikaw, sige, giraffe ka na nga, ikaw. Okay, elephant, sige. Imagine mo, lahat ng hayop, lalagyan yung pangalan.
Ultimo kulisap, may pangalan. Verse 20. Okay? Verse 20. So the man gave names to all livestock, the birds in the sky, and all the wild animals. But for Adam, sabi ng Bible, no suitable helper was found. Sino itong suitable na to? Yung giraffe, tinabi kay Abraham, hindi suitable eh. Lahat ng hayop, hindi suitable sa kanya. Kaya po pagdating po ng verse 21, ito ginawa ni Lord. Naghahanap kasi ng suitable para this man eh. So the Lord God caused the man to fall into a deep sleep. And while he was sleeping, he took one of the man's rib and then closed up the place with the flesh. Verse 22, then the Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man. Pinatulog yung lalaki. Habang natutulog yung lalaki, kumuha dun sa rib niya, gumawa ng isang babae. At nung gumawa ng babae, walang kaalam-lam, tulog lang si Adam. Sabi mo sa lalaki, tulog lang. At habang natutulog, sarap ng buhay natin mga lalaki, no? Kung nagbabasa lang tayo ng Bible, hindi tayo magkakaroon ng problema eh. Ito pala sikreto, tulog lang. At ayaw mo ang Panginoon ang gagawa ng babae para sa'yo. Sino rito naniniwala, gagawang ka ni Lord ng suitable helper? Yung mga binata, praise the Lord. Yung mga lalaki, I'm sorry, it's too late dun sa mga married, ha? Pumili na kayo ng hindi nyo dapat makuha, baka na mo problema ka ngayon. Isa na lang ang pag-asa niyan, ma-born again, para maging suitable sa'yo. Pero mga binata, habang wala pa kayo sa trouble, makinig kayo sa preaching ko ngayon. Sabi po ng Bible, then the Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man. Verse 23. The man said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of the man. And verse 24, let's go. 24, that is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh. Naging mag-asawa na. Verse 25, Adam and his wife were both naked and they felt no shame. Kanina tinatawag lang yung woman na woman. Pero ngayon, nung nagsama na sila, tawag na sa kanya, wife. Naintindihan niyo ako? Yung woman, magiging wife. Now, ano yung mga principle na pwede kong ibigay po sa inyo? Teka muna, bakit ka ba nag-aasawa? Bakit ka ba nag-aasawa? Magandang tanong yan. Bakit gusto mo siyang pakasalan? Now, I'm sorry napapansin niyo po dito, wala diyang sinabi at si Adan ay nagkaroon ng siyota nung panahon na yon. Sila'y nagde-date, nag-holding hands sila, namamasyal sila sa garden. Wala akong ganun. Because the intention of God, ang mga babae ay hindi paglaruan ng ibang mga lalaki. I'm sorry, I'm quite a little bit concerned to you. Ganon din po yung mga babae, dapat din po, hindi rin po din paglaruan. So, I have my own failure like other men. But I tell you, when I'm looking to the Bible, sabi ko nga, Lord, sana nung bata pa ako, alam ko na to. But you know what? When you become a Christian, regardless of your experience in the past, I want to tell you, you can correct your situation. Because some of you probably right now, you might be engaged in a relationship that does not lead to marriage. That's a relationship. Walang pupuntahan yan. So ano ang point ko dito? Ready na ba tayo? Sulat nyo to, number 1. Okay? Tawagin natin, ano ang masasabi ko sa mga singles? Single muna ako. Okay? To the singles, sulat nyo po to, number 1. Pakilagay mo, kapatid. Lagay mo dyan. Sa lahat ng single, number 1, establish your work first in the garden before you want to get married. That's the first principle. To all the boys and the girls, to all the gentlemen, mag-establish ka muna ng work. Establish your work in the garden before you plan to get married. Pag wala pa kayong trabaho, nag-aaral pa lang kayo, do not even consider to get married. Mga lalaki, huwag kang mag-isip na magkakaroon ako ng girlfriend
Hindi yan biblical. Isipin mo, magkakaasawa ako. At kung sino yung maispatan ko na binibigay sa akin ni Lord na helper, yun na ang magiging asawa ko. Yun na ang magiging helper ko. Hindi ko siya magiging girlfriend, magiging asawa ko siya. Yun ang ginawa ko kay Ate Jarnyo. Alam niyo ba si Ate Jarnyo? Nung ako po'y nakakilala sa Panginoon, nag-pray po ako, isang babae lang aking mamahalin. Isa lang sasabihan ko ng I love you. Si Ate Jarnyo, alam ni Ate Jarnyo yan. Nung ako'y na-born again, wala na akong isa, dalawa, tatlo, no, isa lang po. Isa lang po. Bakit? Nakita ko po, ganun pala dapat. Sino rito yung gentleman enough, tapos yung kamay yung gentleman enough, na magsasabi ka sa sarili mo, hindi ako maghahanap ng girlfriend. Ang hinahanap ko, helper, helpmate, mapapangasawa, para tumulong sa aking ginagawa para sa Panginoon. Are you still here, mga kapatid? Number 2. Okay, lahat ng mga single, let's believe God that God knows your needs. Maniwala tayo that God knows your needs. Alam ng Lord yung needs mo. Nakita niya na si Adan, it's not good for the man to be alone. So the reason I say that, because pag alam mo na alam ni Lord ang needs mo, hindi ka nagmamadali. Are you listening? Huwag lang ang problema sa mga kabataan, especially mga singles na young people, ang nagdadala sila kanila, emotion, hindi revelation. The moment you are manipulated by your emotions, magkakagusto ka sa marami. Ay, okay to. Ay, okay to. Magta-trial and error ka sa relationship, diyan marami kang masusugatan, marami kang masasaktan. But I tell you, if you be patiently waiting on God's timing, because you believe that God knows your needs. Mga lalaki, sino sa inyo mag-commit sa Panginoon, Lord, hindi ako mananakit ng babae. Magmamahal lang ako, hindi ako mananakit. Amen. Taas yung kamay yung mga ngako, magko-covenant kay Lord sa umagang ito. Lord, Valentine's Day ngayon, hindi ako mananakit ng babae. Kung nanakit ka na dati, magsisi ka. Ang gawin mo, Lord, hindi ako mananakit. Pero Lord, ako'y magmamahal sa babae. Kasi ako'y tinawag ng Diyos na magmahal sa babae. Hindi para manakit. You don't see Adam, sinasaktan si Eve because ginawa po niya yung design ng ating Panginoon. So, let's believe that God knows our needs. Number 2, let's wait. Number 3, let's wait. Let's wait for God to send the right woman or man for you. Mag-pray kayo. Mga lalaki, ano ang role ng babae? Ipinapadala. Ano ang role ng lalaki? Naghihintay. Pareho kayo naghihintay. Yung isa naghihintay na padalan siya, yung isa naman naghihintay na siya padala. No? Sabi ng mga babae, Lord, ang gwapo nun, ako na ipadala mo. Well, it's in the hands of God. Amen po ba? So, kung saan kayo ipadala ng Panginoon, yon ang decision mo. Tama po ba? Let's wait. Say that word, let's wait. Now, una, nagtrabaho ka muna. Pangalawa, naniniwala ka sa Lord na meron kang needs. Pangatlo, nagwe-wait ka. Pang-apat, get ready to make a covenant when that woman comes to your life. Covenant. Say that word, covenant. Get ready to make a covenant. Ibig sabihin po nito, pag dumating na po yung babaeng ibibigay siya ng Panginoon, mga lalaki, nangangako ka na magbabaw ka. Hindi tayo magbabaw doon sa ilalim ng punong madilim, Alam mo, nangangako ako sa'yo, papakasalang kita. Hindi doon, no. Mangangako ka, amen, kahit wala ka pang kasama, hindi mo pa nakikita yung babae na yun, magbabaw ka sarili mo. Lord, baw ko sa'yo. The moment you gave me that woman to my life, I will make a vow to love her with all of my life, Lord. And then that vow will be manifested in the day of your marriage. Amen. Tama po ba? Sino naniniwala? It's time to make a vow right now. Kaya uso po ang divorce, kaya uso po yung annulment ng marriage kasi people make vow and they don't fulfill their vow. But God called us to make a vow. Amen. Number 5, sa mga single, when you make a vow, it means it leads to marriage. Okay? Now, get ready to live together. Sasama ka na sa Kanya. Magpapakasal ka na. Now, paalaala lang po,
Hindi kayo sumasama para mangarap lang kayo. Nagpakasal tayo. Bibili tayo ng bahay, ng kotse. At yung mga anak natin, mga cute. Bibili natin sila ng mga ponies. Di ba? Ganyan, no? At saka ng mga Barbies. Ay, ang saya ng ating family. Hindi ho. Kaya kayo nag-aasawa, mag-aalaga kayo ng garden. What is garden in the Bible? Garden is the place where the presence of God manifested. Tama? Garden is the place where God wants you to become fruitful and multiply. Garden is the place where God wants you to become a leader on that place. Meaning to say, pag ako nagwo-work, makinig kayo mabuti, dapat kasama ko ang presence ng Panginoon sa trabaho ko. Are you listening? Pangalawa, sa trabaho ko, dapat maging fruitful. Tama? At pangatlo, dapat ako ang mag-lead sa lugar na yon. Kaya wala ka lang time mag-asawa pa ng pangalawa, pangatlo, kasi marami kang gagawin eh. Alam mo bakit ka nakakapagkuha ng maraming ginagawa? Kasi una, nagtatrabaho ka nang wala ang presensya ng Diyos. Wala. Bakit ka napapahamak? Sa adultery, sa fornication. Bakit? Kasi nga wala yung presence ni Lord. Garden is where man and God meet. And man enjoy God's presence. Kung kayo nagtatrabaho sa Makati, pagbutihan mo. Kasi yan po yung garden. Diyan ka magiging fruitful, diyan ka magmumultiply, at higit sa lahat, diyan ka gagamitin, Lord, na mag-lead. At dahil sa nagiging fruitful ka doon, nagli-lead ka, yung pamilya mo naaapektuhan ng prosperity ng ginagawa mo. Kaya po walang tamad ng mga Kristiyano. Amen po ba? When you cleave to your husband, when you cleave to your wife, ganyan po ang mangyayari. Pwede mo palakpan natin ang mga singles natin. Taas yung kamay ng mga single. Pastor, naintindihan na namin. Unti-unti. Ayan. Nakukuha na namin. So, ibig sabihin, kung naintindihan mo to, kung ikaw yung dalaga ka, may lumalapit siya yung babae, o lalaki, gusto sa'yo manligaw, nung lalaki, ang unang spot, kahit gwapo yan, pag walang trabaho, bagsak yan. Say amen. Pastor, magkakaroon naman siguro. Wala. Hanggat walang trabaho, hindi pwede. Kung yan ang magiging batayan natin, secure ang mga babae. Alam mo, nakakatakot mag-asawa ng walang trabaho. Bino mo umaga, pagkain mo lab, hapunan lab, tangalian lab. Puro lab yan. Tama? Wala kayong makakain. Kaya lang, puro lab. Sino gustong ganon? Somebody need to work. Amen. Mga lalaki, huwag kayong magyayabang na alam mo, mahal kita. I-offer ko sa iyo lahat. Pati ang langit at lupa. Sabi mo sa katabi mo, sabi mo sa lalaki, get a work, get a job. Mahal mo ba ako? Get a work, get a job. Sabi mo ganon. Langkahin mo na kagad. Wala ka pang trabaho. Ano pakain mo sa akin? Pati date natin, madadami pa nanay mo. Amen. Mga dalagat binata, yan isipin ninyo. Yan ang batayan. Yan ang nasa Bible sinasabi ko sa inyo eh. Now, look at this. Siyempre, pag tumatanda ka, normal yung nararamdaman mo, nagkakagusto ka. Kasi God-given yun, yung feelings na yun, na nagkakagusto ka sa isang tao. Naalala ko isang bata, lumapit, Nay, gusto ko na po mag-asawa. Anak, wag muna. Pero Nay, gusto ko na talaga. Bata ka pa naman, anak, wag mo na muna isipin yan. Nay, panahon na. Pero anak, 2 ka pa lang. Ganyan ang parang utak natin. Minsan po, yung nararamdaman natin, hindi bagay sa katawan natin. Naintindihan niyo ako? Hindi ka pa nga, wala ka pang ang trabaho, lalaki ka, nai-inlove ka, wala ka pang ang trabaho. Ang panlaban dyan, wag mong pigilan. Ang paglaban dyan, maniwala ka na alam ng Diyos ang nararamdaman mo. Lord, tulungan mo nga ako. First year college pa lang ako, ano itong pinag-iisip ko. And then believe that God will send that person one day. Wait. Amen? Alam nyo, minsan yung mga lalaki, pag nakakita kayo ng babae na gusto ninyo, based on your eyes, gusto nyo nagmamadali kayo. Gusto nyo i-secure ka agad, bakura na ka agad. No. Wait. Amen. Wait. Kasi tatanungin mo pa Lord, ito na ba yung right person para sa akin? Ito na ba yung pinadala mo? Kasi merong padas Alam mo yung padas? Padala ni Satanas. Iba naman yon. Paano kung yung padala ng demonyo binigay sa'yo?
At ikaw naman, ang ganda nito ah. Eh, siyempre, palagay mo, magpapadala, demonyo sa'yo ng pangit. Ha? Lord, ilayo mo po ako sa tukso. Si Satanas, magpapadala sa'yo ng 80 years old, na sexy, na maputi. Siyempre, pag yun lumapit sa'yo, mapapapray ka, Diyos ko po, Lord. Di ba? Mapapalapit ka kay Lord. Di ba? Hindi siya magpapadala sa'yo ng mga 80 anyos na kulukulubot. Mananalangin ka eh. Papadala sa'yo nun, sexy, bata, maganda. So, hindi ka na magpe-pray. Yun. Naintindihan mga kapatid? Ha? Mga dalaga, maganda ka na ngayon. Sabi mo, Lord, ang isang pinakamasayang moment, yung covenant making. Ha? Nung nandun na kayo sa altar at mangangako ko sa isa't isa. Di ba? Ang lahat ng pera mo at pera ko ay sa akin. Yung mga ganon, di ba? Isa mo kasi, mga misis, ganon eh. Yung akin, saka sa kanya lahat eh. Till death, mag-isa ka. Yung ganon, di ba? Walang ganong covenant, di ba? Pag rich ako, pag poor ikaw. Ba't ganon? Hindi. Magbabaw kayo doon, di ba? Till death do us part, di ba? For riches and for poorer, we are together. Mga ganyan, mga baw yan, no? Walang iwanan. Sabi mo sa atin mo, walang iwanan. Amen? So, ganyan po mangyayari. Pero, ayoko naman palagpasin din yung mga, eto naman, pang husband and wife. Okay? Let's go dun sa mga married couples. Palakpakan natin naman yung mga married couples. Siguro, bago ako itouch sa mga may asawa, yung mga dalagat binata dito, I pray, meron kayo natututunan sa umaga hapon po ito. Amen? So, para pag uwi nyo sa kagaling, ay nako, topic namin sa church namin, Valentine's Day. Bakit? Tinuruan kami ni Bishop paano yung pananaw sa pag-aasawa. Yan palang pag-aasawa, ganito pala yan, ganito pala yan. So, share mo sa kaibigan mo. Minsan, matatawa ka doon sa mga ito, pinaniniwalaan mo. Panoorin mo yung mga kaibigan mo, matatawa ka, grabe, ito pala sinasabi ni Bishop. Mga nagmamadali, ito mga yun, oh. Grabe, lalaki sa lalaki, nagkakaroon ng talagang, Lord, ito pala yun, di ba? Magtataka ka, ba't ganon? Now, palakpakan natin muli ang ating mga couples. Sila naman. Well, to all couples ngayon, sa lahat po ng mag-asawa, mababasa niyo po dito, married couples, according to the Bible, you need to leave your parents. Ha? Mga Pilipino, magtataka sa isang bahay, 15 pamilya. Isang bahay, 15 pamilya. Bakit? Ayaw nilang sumunod sa salita ng Panginoon. Bakit? Kasi nga wala siyang trabaho, wala siyang kita, nag-asawa ka agad, di sabit ka sa nanay mo. Ha, nay, may pagkain na ba? Ba't ayaw mo magtrabaho mag-isa? Eh, nay, naunawaan, mahal mo naman ako. Yung mga nanay naman, kinukonsinte. Are you listening? Leave your parents. Ay, with all due respect sa mga biyanan natin, mababait sila. Pero kinakailangan, ang lalaki, kaya nga sabi ni Lord, magtrabaho ka muna bago ka mag-asawa para pag umalis ka, kakayanin mo. Hindi lang patapangan to. Yung iba kasi lalaki, porkit nagbubuntis, akala niya, lalaki siya. Eh kahit aso nang bubuntis din yun, ano pinagkaiba mo doon? Naintindihan niyo ba ako mga kapatid? Kinakailangan tayo, bibili rin tayo ng sarili natin bahay. Tama po ba? O kaya uupa tayo ng sarili natin bahay. Siguro ako, I would be so moderate for you. Siguro kung talagang sa umpisa, nakatira ka muna sa nanay mo, siguro mga 1 buwan, 2 buwan, kalahating taon o 1 taon. Pero sabi ng Bible, aalis ka talaga eh. Ha? Huwag yung gagawin habang buhay na, yung mga anak mo, binata na. Lolo ka na, yung lolo ka na, tatay mo, kasama mo pa rin. Huwag ganon. Kasi una, pag may asawa ka na, leave your parents. Amen. Siguro meron po dito mga married couples na baka nakatira pa po kayo sa mga magulang nyo. Alam nyo, makinig kayo mabuti. Kaya minsan hindi bumubuhos ang blessing sa'yo kasi nakasampa ka doon sa hindi kalooban ni Lord eh. Alam nyo ba, pag umalis ka sa parents ninyo, persado si Lord na i-bless ka kasi sumunod ka. Kasi hindi ka sumusunod, kaya hindi bumubuhos yung blessing. Di ba, karamihan sa atin matatakot tayo. Naku, pag umalis ako sa nanay ko, paano na ako? Kaya mga bata, makinig muna kayo ha. Pag kayo mag-aasawa, para i-bless kayo ni Lord, umalis ka sa nanay tatay nyo. Bakit? Tapos na responsibilidad ng nanay tatay nyo sa inyo. Dapat yung nanay ninyo, pabisita na lang. O anak, ako muna magluluto sa inyo ngayon. Ha? Anak, ganun pwede yun.
Pero yung pabigat pa kayo sa magulang nyo, hindi pwede yun. Are you listening? Kaya dapat nag-aaral kang mabuti, maghanda kang mabuti para maganap mo yung pag-alis sa mga magulang mo. Kaya mo. Alam mo yung mga batang nag-aasawa, hindi pa umaaral? Ang lalagpakan mo, hindi ka makakaalis sa kontrol ng nanay tatay mo. Tingnan mo yung mga anak mo, mas nakikinig sa lola at lola, hindi sa'yo. Bakit? Wala kang authority. Yung authority mo nandun sa lola at nanay tatay mo, pati yung anak mo, siya may authority. So, anong klase kang nanay tatay, wala kang authority? Bakit nagkaganon? Kasi hindi ka umalis sa bahay mo ng nanay mo . Sino may natututunan? Yung mga mag-asawa, yung mga couples ito na nakikita pa rin sa bahay ninyo, I'm sorry to tell you, maraming nawawala sa'yo. Matiwala kayo. Maraming nawawala. We have our own experience with Ate Jermo. Now, wala kami pambili ng bahay, pero we step out in faith. Nagrenta muna kami. Andito sila mami. Yung mother-in-law ko, pupunta sila sa bahay namin. Pag pumupunta sila, sine-check up kami. Kumusta naman kayo? Okay naman po. Hindi ko masabing, kinakabahan po ng pambayad . Pero nag-step out in faith ako. Nagrenta lang ako nung una . Alam niyo po, pag nagre-renta ka, siyempre, kinakailangan mong kumita. Kaya ngayon, mag-iisip ka, sisipag ka lalo, magtatrabaho ka lalo, magiging fruitful ka lalo, magmumultiply ka lalo. Alam mo, pag nakikita ka, hindi ka na nag-iisip. May bahay naman si nanay, may pagkain doon, kahit wala akong trabaho. Yun ang nangyayari, kaya nagiging tamad yung maraming Pilipino. Kaya magtataka sa mga bahay, 20 pamilya, 15 pamilya. May mga konti, nag-aaway-aaway, pero ayaw naman mag-iwalay. Tawag natin dyan. Tapos sasabihin, alam mo, very close ang family ties . Totoo? No. We don't follow the design of God. So sa lahat po ng mga couples na narito, it's time to leave your parents. Mag-isa po kayo. Then, alam niyo po, aminin ko sa inyo, nung kami ay sumunod sa Panginoon, nag-flow po yung blessing kasi in act of obedience, the Lord will bless you. Pangalawa, sa lahat po ng couples, mga lalaki, be fruitful in the garden. Be fruitful. Nung kayo'y bata, kumakain kayo mag-isa. Namamasahe ka mag-isa. Pero pag nagkaasawa ka, iba na ho yan. Ilang mouth na yung papakainin mo. Magbabayad ka ng kuryente, ng tubig. Yan ang mga reality. So you cannot afford not to be fruitful in the garden. So you have to work together so that maging fruitful. Hanga ako doon sa mga babae na sumasama sa asawa para magtrabaho. Sa Pilipinas po, meron yung sweldo po dito, medyo maliit. Kaya hindi po nakakapagtaka, pati babae nagtatrabaho. Pero alam niyo po, sa totoo lang po, both of you should work together so that you will be both fruitful para yung garden po ninyo mag-provide ng pangangailangan nyo. Lahat ng mag-asawa, deserving nilang magkaroon ng sariling bahay, sariling kotse, may pera para pag nagkakasakit, pampaaral ng anak, may panahon, at least meron kayong vacation, you need money for that. Hindi pwedeng wala kayong budget for that. Mga bata, makinig kayo. Pag kayo nagkamali at ang napangasawa ninyo hindi man of the garden, maniwala po kayo. Hindi kayo makakaranas ng sariling bahay, ng sariling kotse, ni hindi kayo magbabakasyon. Are you listening? At lagi kayong gipit, wala kayong pampaaral sa inyong mga anak. Kaya if I were you, think twice, sumunod kayo sa salita ng Panginoon. Amen. Lahat ng lalaki, ini-encourage ko kayo, maging fruitful kayo. Pag sinabi kong fruitful, hindi lang yung sapat sa pangkain. Dapat, ang fruitfulness ng lalaki, galingan niyo. Yung tipong makakabili ka naman ng bahay kahit hulugan. Amen. At least yung mga anak mo, maibili mo ng sariling sasakyan para naman hindi na kayo nagsisiksikan sa ulan. Ganyan ang gawin mo. Ako naniniwala, pwede kayong bigyan ng tahanan at kotse ng Panginoon. Magsikap tayo doon sa garden na nilagay sa atin ng Panginoon. Amen. Pwede bang palakpakan natin yung mga gentlemen na tatay dito? Hallelujah. I know it's not yet late. Hindi pa ho late. Pwede pa ho natin itong gawin to. So kinakailangan po i-work out po natin mabuti na ang lahat pong ito ay magawa po natin. Now, number 3, nourish your helpmate, mga wife.
o mga husband and wife, inoris nyo yung inyong pagmamahalan. Dapat nagmamahal. Siyempre, ang relationship po kasi inaalagaan yan. Pag kayo may asawa ngayon, minsan kasi yung mag-asawa habang tumatagal, by the way, katatapos lang po namin ng 25th wedding anniversary namin mag-asawa ni Ate Jernyo. Last week, no? February 9, yung aming, after 25 years, kaya pag nakita nyo po ako, dalawa sing-sing ko. Pastor, ba't dalawa sing-sing ko? I'm so proud. Alam niyo bakit? Itong unang ring, 25 years yan. Itong pangalawa, another 25 yan kasi I'm looking forward for our golden anniversary. Diba? So ito po, prophetic yan. Kaya dalawa yan. No? Kaya yung mga babae, pag tumitingin sa akin, Pastor, ba't dalawa po sing-sing mo? Dalawa ba asawa mo? Hindi. 25th anniversary yan. Ito pang 50. Why? Dapat po, ang ating pananaw sa ating pag-asawa ay long term. Amen? Kaya po, kasama po natin yung pagnoris, pag-alaga. Ha? Minsan po, naglalakad ako, kasama ko Ate Jerninyo. Alam niyo po, ito pinakamasarap kong naramdaman sa buhay ko. Naglalakad kami sa kalye, nakikita kami ng mga tao. Sasabihin mo naman sa akin ng mga tao, Pastor Oriel, kamusta ka na mabuti? Ang laki na pala ng anak mo. Ay, hindi yung asawa ko yan. Lagi na lang ako napagkakamalang tatay ni Ate Jernyo. Pero alam niyo po, hindi masama loob ko. Yun pa nga ang pinakamasaya kong oras eh. Bakit? Tuwing tinitingnan ko Ate Jernyo, sabi ko, grabe, ang galing ko palang mag-alaga. Na-delay ko yung aging. You know, husband, wala kasi akong planong pangarap ko na matutulog ako na ang katabi ko, lola ko. Gusto ko katabi ko, asawa ko. Laging beautiful. Nourish your wife. Kung meron kayong pangit na asawa, ikaw may kasalanan. Kung nagmukhang losyang yung asawa, ikaw may kasalanan dyan. Amen. Kaya mga babae, yung mapapangasawa nyo, yung sasama sa'yo, pili-piliin mo. Baka yung, minsan kasi may mga lalaki, nagbabarbel pa, nagaganon pa, pagtingin sa asawa, lola. Bakit? Puro sarili iniisip eh. Sino sa inyo mga lalaki, mangangako, husband ka, pagagandahin ko asawa ko. Ha? Huwag naman puro ganito. Iba kasi mga lalaki. Ito, pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, pambayad ng bahay, pang-matrikulo ng anak, pang-grocery mo, pang-araw-araw. Sabi ng asawa, salamat. Ako, sitat, agilin na yung kuko ko. Tingnan mo yung pa ako, nga haba. Baka naman pwede ako magpa-manicure, pedicure. Tsaka gusto ko sana magpagupit. Alam mo, napaka-worldly mo. Napaka-makamundo mo. Ang kaganda ng tao ay panloob, hindi panlabas. Pag kayo babae, sampalin nyo, gumising ka, pack in Jesus' name, sabihin mo sa kanya. Si Ate Jernyo, ako ho nagbabayad ng panriban, lahat ako nagbabayad dyan. Bakit? Siyempre, asawa mo yan, alagaan mo yan. Can I have a amen? Ha? Ako, pastor nyo, kapag nakita ko asawa mo pangit, batukan kita. Pag naglalakad kayo, pastor, asawa ko, pag nakita ko losyang yan, malaking kasalanan yan, walang kapatawaran. That's unpardonable sin. Kasi dito po sa mga tagadulos, naniniwala ko, ang mga babae, pinagyayaman, minamahal. Amen po ba? Amen? Kaya mga girls, ayusin mo ang pagpili. Amen? Baka gawin ka niyan, 30 years old ka pa lang, lola ka na. Kasi hindi ka ninonoris. Mga asawa, may mga merit po ba dito? Ha? Alam ko po, hindi po madali. Pag bawa, ang anak mo 3 na at ang sweldo mo maliit, di ba? But it doesn't give you the right na babayaan mo yung asawa mo. You have to nourish your wife. Amen po ba? Hanggat maaari, number 1 goal, i-delay ang aging. Amen? I-delay ang aging. Paulit-ulit po, i-delay ang aging. Kaya lang, kailangan niya ng mga tinatawag na facial, di ba? Tama, dapat konting spa, babudgetan niyo po yan. Kaya nga sabi ko, pag hindi ka magaling mag-till ng garden, wala ka pang bayad dyan. Kaya pinakamabuti, habang aral kang mabuti. Pag aral buti, laki sweldo. Amen? Wala aral, wala sweldo. Kaya dapat tayo, mag-aral tayo ng mabuti, galingan natin. Huwag lang puro trabaho. Mag-open ka ng maliliit na negosyo para sa ganun po makakuha tayo. Amen po ba? And number 4, fulfill your covenant. Number 4, fulfill your covenant. Sa mga lalaki na may asawa na, kung ano yung pinangako mo,
gawin mo. Kung ano yung covenant mo sa asawa mo, i-work out mo. Fulfill your covenant. Amen po ba? Amen? Tama po ba? And then last and final, number 5. Okay? Ito na po yung final. Okay? Okay? Priestly family. Bumuo ka ng priestly family. Pag sinabi ko pong priestly family, mula sa nanay, tatay at mga anak, dapat nagsisimba sa Panginoon. No? Kami po, naging 3 generation na kami. Sila mami at daddy, kasama na namin sa church. Yung mga anak ko, kasama 3 generation. Di ba? Hanggat maaari, priestly family tayo. Pati nanay, tatay natin kasama sa Panginoon. Yung mga anak natin kasama natin sa Panginoon. Because yan po ang plano ng ating Panginoon. Hindi po pwedeng yung nanay naglalakwatsa, yung tatay nagsisimba. Ha? Hindi pwedeng yung mag-asawa nagsisimba, yung mga anak wala sa church. Hindi pwede yun. Dapat meron kayong priestly family. Hindi lang sila sumasamba. Sila rin ay naglilingkod sa Panginoon. Mga nanay, tatay, pakicheck nyo po ito, ha? Hindi pa tapos ang trabaho mo kung hindi mo madadala sa anak mo ang mga anak mo sa Diyos. Kaya pala si Lord, ayaw niya tayo mag-aasawa ng unbeliever, ng hindi Christian. Alam niyo kung bakit? Pag ang napangasawa niyo hindi Christian, hindi sasama sa simbahan yan. In fact, magagalit pa yan pag nagse-cell group ka. Aawayin ka niyan. So never ever married unbeliever. Yan ang suggestion ko sa mga bata. Tingnan niyo po yung mga nanay, tatay ngayon, na yung anak nakakilala, sinyaran yung nanay, yung tatay hindi pa. May konting pressure sa loob ng tahanan. We should become priestly family. Taas yung kamay, naniniwala, dapat maging priestly family tayo lahat. Ha? Yung word na priestly family, hindi ko sinabi lahat kayo maging pare, hindi yun ibig sabihin yan. Simple, priestly family means people who serve their God. Yun po ang ibig sabihin yan. The whole family is serving our God. Wala pong pinakamasayang pakiramdam ng isang magulang kapag nakita nyo po ang inyong mga anak ay nagmamahal sa Diyos. Nakita nyo ba yung anak ko si Tracy, yung bata? Yung anak ko po, bata pa lang yun. Pagdating ng praise and worship, tumatakbo yun. Nagsasayaw talaga siya. Alam niyo po, pag nakikita po namin yung anak ko, na ganun, kumakanta, ang sarap po. Eh yung mga bata ngayon, bata pa lang, nagmumura na, di ba? Kung ano na ginagawa. Pero itong bata, nag-enjoy siya sa presence ni Lord. Why? Because she's becoming part of the priestly family. Wala pong pinakamasarap na maramdaman pagtanda mo, yung may asawa ka, na yung buong pamilya ay nagsisilbi sa ating Panginoon. Sino po may natutunan ngayon? Ha? So lahat po ng mga binata at dalaga, alam nyo na gagawin nyo. Amen? Yung mga nanay at tatay na may asawa, alam nyo na rin gagawin. Maganda po yung ating pare-parehong Valentine's Day ngayon. Amen? Amen. Tinuruan tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita at naniniwala ako, mape-preserve ang generation na ito, matutulungan ang bawat pamilya. Amen. Pwede bang tumayo tayo lahat? Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Itaas natin ang ating mga kamay. Panginoon, sa hapong ito, naniniwala kami na sa araw ng puso, you protect our hearts, you protect our life, you protect our family, and you even protect our future generation. Lord, sa hapon po ito, salamat sa iyong word, sa mga principles. Lord, thank you for the book of Genesis who constantly teach us how to start a good life, Lord. Father God, I pray sa lahat ng mga single na narito, Panginoon. I pray that they would be patiently wait, Lord. They would be preparing themselves for the garden, Lord. I pray that one day these young men and women of God will be entering their garden because they're ready to plant the seeds, Lord. They're ready to cultivate the land because they're expecting fruitfulness, multiplication, and great harvest of blessing for their life. Lord, patawarin mo kami. Yung time na aming paghahanda sa amin, we do something bad, Lord, and we pray that you would help us to start a new life, Lord, starting today. Lord, I pray sa lahat ng mga kabataan dito, Lord, that they would begin to believe in God, that God will be the one to provide the helpmate that is
suitable for us, Lord. Panginoon, we entrust into your hands, Lord, yung magiging future wife o husband o magiging partners namin, helpmate sa buhay namin, Panginoon. Lord, we believe na merong magandang nakalaan para sa amin sa bawat isa. I also pray, Lord God, yung mga couples na narito, Panginoon. Raise up mo, Lord, yung lahat ng family members dito sa Doulos for Christ na maging priestly family, Lord. Panginoon, i-bless mo ang bawat husband as they till the garden, Lord. I pray na i-bless mo ito, Panginoon. Lord, I pray na i-apply the blood of Jesus sa lahat ng aming garden, Panginoon, na mawawala ang mga curses sa work namin. At ito'y i-bless mo, ipoprosper mo, Lord. At higit sa lahat, magbibigay ka ng favor. Lord, I pray na lahat ng job ng mga tatay na narito ngayon, you will prosper them, you will give them favor, at i-bless mo po sila. Salamat, Panginoon, sa hapong ito, na ang bawat pamilyang narito ay naghahanda na maglingkod sa iyo. Lord, walang pinakamasaya, Panginoon, na aming makikita at mararamdaman kapag nakita namin ang aming asawa at mga anak nagmamahal, sumasamba, at naglilingkod sa iyo. Lord, that's our vision. That's our desire and our prayer na meron kaming helpmate, Lord, na magmamahal at lilingkod sa iyo. Salamat sa Valentine's Day na ito for recovering the truth in the book of Genesis, how to get married, Lord. Salamat because we honor marriage, Lord. We honor our marriage, Lord. Thank you and we praise you, Lord God, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah.